Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, itong si Mayor Magalong, syempre dati niya ng advocacy itong korupsyon sa gobyerno at talagang laging binabanggit niya na halimbawa ng matinding korupsyon itong mga kongresista. Pero sa pagkakataong ito, unang nag-react si Gomez, si Richard Gomez, si Guma, kongresista ng Leyte. Sabi ni Congressman Gomez, bago mo pakialaman ang bakod ng iba, sarili mo munang bakod ang pakialaman mo. Ayusin mo muna ang problema ng syudad mo. O yun. At saka kung may problema ka sa congressman mo, mag-usap kayo, huwag mo kaming idadamay dyan, huwag mo kaming lalahatin. Yun. Masunod niyan, nag-react na naman si Magalong. Sabi ni Magalong, ayaw ko nang sagutin si congressman ko. Magkaibigan kami yan, kaya lang mahirap talagang makita ng liwanag ng isang taong matagal na nabuhay sa dilim. Ang tindi nun. Ngayon, sunod-sunod na ang atake kay Magalong. Si Abante, sabi niya mag-apologize daw si Magalong, sabi ni Benny Abante kasi nilalahat niya ang Kongreso. Sabi rin ni Congressman Adjong, huwag mong gamitin yung term na moro-moro kasi nasasaktan kaming mga moro niyan ng Mindanao. Yan yung mga sagutan ngayon. Pero sabi ni Mayor Magalong, hindi ako magsusorry. Bakit ako magsusorry? Pinapanindigan ko ang sinabi ko. So yan, maabot na sa ganyan mga kabunyog ang away ni Magalong at ng Kamara, ang sagutan nila. Anyway, tama naman si Magalong. Actually, sabi ni Magalong, hindi ako magsusorry. Bakit hindi ako magsusorry? May totoo naman, hindi naman lahat sa kanila corrupt. Totoo, hindi naman sa kanila sangkot sa mga anomalya. Pero bakit yung mga hindi sangkot sa anomalya, nananahimik, tinutolerate nila ang kanilang mga kasamahan na sangkot sa anomalya? O di ka na rin, complicit ka na rin doon. Kumbaga sangkot ka na rin kasi nananahimik ka. So kung ayaw mong madamay dyan na sangkot ka sa mga anomalya, dapat manindigan ka, i-expose mo yon. Ang sinasabi kasi ni Magalong, marami daw mga kongresista, totoo din naman daw, hindi naman corrupt, pero nananahimik. Parang tinutolerate din yung ginagawa ng mga kasamahan nila. Anyway, ang sabi ni Magalong, kahit anong mangyari, hindi daw siya magsusori. Kaya lang, alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, si Magalong, binubuo niya yung mga mayors, nagre-reklamo, yung mga mayors for good governance ba yon, yung grupo nila. Kaya lang, hindi naman, kahit naman mga mayors, meron ding dyan . Unang-una, ang mga malalaking, ang mayors, may sarili rin silang, kung malaki ang syudad, malaki ang budget, may sarili rin silang flood control projects na galing sa kanilang pondo. O kung hindi man flood control projects, infra projects. Marami ring infra projects ang mga mayors at mga governors, hindi lang naman mga congressman. Kaya lang, yun sa congressman kasi at sa senador, galing sa general appropriations. Ang sa mga mayors, yung sa ira nila. Pero magagamit din nila yan nagpapagawa rin sila ng mga infra projects. Maliliitan na flood control projects. May corruption din doon. Bakit? Yung mga mayors ba at mga gobernador hindi rin corrupt? At saka karamihan din ng mga mayors at governors, kaya din na lang naman nagre-reklamo sa mga congressman dahil hindi siguro sila inaabot. Ang gusto kasi ng mga mayors at congressman at ng mga gobernador, makikoordinate sa kanila yung congressman or yung senador, dumaan sa kanila. Yung mga projects nito, i-coordinate sa kanila. Di ba yun yung dinereklamo ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan? Hindi naman daw nakipag-coordinate sa kanila ang DPWH. Actually, yung sinasabing coordinate, parang maraming mga governors at mayors, ang paano naman kami dyan? Di ba? Ganun yan. Kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Magalong na yung mga mayors at governors ay malilinis din. Lahat naman. Lahat naman. Kaya lang, dito kasi, nagbubuo si Mayor Magalong ng mga mayors na sa tingin niya matitino. Tapos ito yung ginagamit niya na grupo para magsalita laban sa mga korupsyon nga. Kaya lang, ang sinasabi naman ng mga kongresista, wag mong lalahatin. Si Mayor Magalong, hindi naman talaga yan magsusori sa kanila kasi mas gusto nga niyang makita na nakikipaglaban siya sa mga kongresista. Mas gusto niya nga maipakitang nakikipaglaban siya sa mga kongresista dahil ang mga kongresista, ang imahin niyan ay mga corrupt. Yun ang gusto ni ni Magalong na parang siya yung good versus bad. Doon din nagagalit yung mga kongresista na parang pinoportray na sila yung bad, si Magalong yung good. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang lalim na kasi ng usaping ito.
Kaya ang problema rin naman talaga kasi sa Kongreso, hindi rin naman nila ini-expose sino yung mga kasamahan nila na sangkot diyan. Pinoprotektahan din nila. Yan yung Kaya tuloy lumalabas na siyempre si Magalong nasa good side. At habang nakikipagmatigasan yung kamera sa kanya, lalong nasisira ang kamera diyan. Anong tingin ng kamera habang sagutan sila kay Magalong na nasisira si Magalong? Hindi. Lalo pa nga si Magalong ang diyan. Pero si Magalong din, kailangan niya ring i-recognize, wag naman sila magmalinis kahit naman mga mayors. Siguro yung ilang mayors din yang kasama, matino. Pero marami pa ring mga mayors at mga governors. Hawak din lang naman yan mga congressman. Hawak din lang yan. At marami dyan nagre-reklamo dahil siguro hindi rin sila inaabot. Gusto nila kung may project man dyan ng flood control sa lugar nila, mayroon din sila. Yan yun. Kaya actually, lahat ng politiko sa Pilipinas, mag-senador, mag-congressman, mga governors, mayors, lahat yan. Kaya lang, totoo rin naman, mayroong mga mayors na matitino. Ito yung ginugrupo ni Magalong. Totoo rin naman yung sinasabi ng mga kongresista. Mayroon ding mga matitino. Problema, bilang lang ang malaking majority, ang big majority ng mga kongresista, ang kahit naman ng mayors, ang mayorya ng mga mayors at mga corrupt din. Kaya talamak na talaga ang korupsyon sa bayan natin. Yan ang malungkot. Pero tama si Magalong. Okay. Sabi ni Magalong, hindi ako magsosorry. Pero tingnan ko yung investigasyon ng Kamara kung anong kalalabasan. May lalabas bang mga pangalan? Maiimbestigahan ba nila ang kanilang mga kasamahan? O sabi ni Mayor Magalong, sige, antabayan natin kung anong tingnan ko muna kung anong kalalabasan ng investigasyon nila. Yan. Anyway, hintayin nga natin, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi maraming nagre-react. Bakit na naman iimbestigahan ng Kamara ang sarili nila? Sarili nila, iimbestigahan nila? Kaya ba nilang i-expose ang kasamahan nila? Mukhang ang layo niyan. Ang hirap niyan. Anyway, nagsisimula pa lang to, lalo pang iinit ang away nito, ni Magalong at ng Kamara. Basta tayo sa tama lang at sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.